lalaganap. Sama-samang hahanapin ang liwanag at tayo'y magpapaayon sa isang daluyong na maghahatid sa atin sa isang mahabang panaginip. Di na hihinto. Huwag kang bibitiw bigla. Huwag kang bibitiw bigla. Higpitan lang ang iyong kapit. Maglalayag patungong langit. Hindi yata magandang biro yan, pare, ah. Hindi ako nagbibiro, Tol. Aswang ang lola ko. Kagabi nahuli siya ng pamilyang inaaswang niya. Pinagtulungan. Binugbog. Nasaksak. Critical ang kondisyon niya ngayon. Pero hindi siya pwedeng mamatay hanggat di niya naisasalin ng Bertud sa malapit na kamag-anak. Bertud? Yun ang tinatawag nilang bato. Pero ni sino man sa amin ayaw sumano ng batong yun. Ayaw namin mag-iaswang. Eh, hindi nyo naman palalaki ang pagiging aswang, eh. Bakit naging aswang ang lola mo? Dahil sa pagiging mabait. Sobrang pala kaibigan ng lola ko. Kaya siya minamahal at nire-respeto ng buong San Nicolas. Hanggang makipag-inuman ito sa isang pinaghihinalaang may lahing aswang. Sabi, hinawahan daw ang lola sa pagmamagitan ng laway at inihalo sa malalamig na pagkain o inumin. Tulad ng tuba. Kinabukasan daw, pagkatapos ng inumang yon, nagkasakit ang lola. Matinding sakit. Tapos bigla na lang gumaling. Mula noon, nagsimula na ang pabalita na pagkikikita daw si lola kung saan may sakit. Namumula ang mga mata. Naglalaway na parang takam na takam. Hanggang sa mapabalitang nagiging baboy din daw ito. Ganun ang mga aswang. Naghahanap ito na may sakit. Lalo na yung malala ng sakit. Kahit gaano kalayo, kaya nila itong matuntun. Anak! Anak! Noong una, ayoko maniwalang aswang ang lola ko. Noong bata pa ako, nakikipagsapakan ako dahil dyan. Hanggang ako mismo ang makakita. Pero mahal ko ang lola ko, pare. May lola ka ba, pare? Mahal ka ba niya? Mahal mo ba siya? Ay naman. Siya na nga halos nagpalaki sa akin. Kakayanin mo ba siya nakikita maghihirap? Kung gano'n naiintindihan mo ako, tutulungan mo ako, di ba? Tutulungan mo ako matapos ang paghihirap ng lola ko. Pare, tapusin mo na siya. Pedro, magpahinga ka muna. Hindi ka pa nakakabawi ng tulog mula pa sa San Mateo. Oo nga, Pedro. Uy! But it doesn't show, ha? See? Walang haggard look. Ang cute mo pati. Sige na, magpahinga ka na. Tabi tayo! Hindi ka na. Talaga? You're so selosa.
Nakita niyo ba yung lalaking dumaan dito? Uy, hindi lang nakita, no? Listen kaya kami sa kwentuhan nyo. Kahit hindi mo sabihin, sa tagal na natin magkakasama, nababasa ko na nasa isip mo. Para mo ring sinabi, Hiyas, na, uy, alam mo, Pedro, kilala kita. Ino-observe kita kasi I like you. Hindi ito oras para magbiro maalindog. Nararamdaman kong gusto mong tulungan yung nagpakilala sa yung Alan. Hindi birong kalabang aswang. Uy, correct! Alam mo yung mga aswang, malalakas yan. Mararahas, mapanlin lang. As in deceiving na kalaban. As in, Wah! Kukonti na lang ang kapangyarihan. At malapit na rin tayo sa mga dalakit nun. Kaya matuto kang gamitin ang kapangyarihan kung saan talaga ito kailangan. Huwag kayong mag-alala. Ipinapangako ko sa inyo. Tatapusin ko na ang paghihirap ninyo. Pangako yan, La. Tatapusin ko na ang paghihirap mo. Alan. Ano yun, Ma? Kung may plano kang saluhin ang sakit ng mama, huwag ka na magkamali. Alam mo, pagod na ako sa mga panlilibak ng mga tao. Yung mga nakatalikod na pagtatawa at saka pandidiri nila. Ayoko na, Alan. Hayaan na natin matapos yun kay Mama. Pero, Ma, Makinig ka sa akin, ha? Tandaan mo itong sasabihin ko. Kapag ikaw naging aswang, lalayuan ka ng buong pamilya. Mapipilitan akong itakwil ka. ano, pumapayag ka na ba? Pwede ko ba siya makita? Pasok nga, Tol. Napakabait niya. Hindi lang sa akin, kundi sa lahat. Pinapagalitan ako ng nanay ko. Nandyan siya lagi para ipagtanggol ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko pag wala na ang lola ko. Ano bang gagawin ko?
Paano kita sasaktan kung nakikita ko sa'yo ang lola ko? Pero kung hahayaan naman kita, patuloy kang mananakit. Alam kong ikaw din ang nahihirapan. Ang hirap. Napakahirap po ng kalagayan ko ngayon. Na nasa kamay ko ang buhay ng isang lola. Gayong alam ko kung gaano ko kamahal ang mga tulad mong lola. Anong gagawin ko, Lola? Tulungan mo ako magdesisyon. Please. Hoy, Pedro! Kanina ka pa dyan pacing back and forth. Parang nagpa-practice ang cha-cha. What's wrong ba? Naalala ko lang lola ko. Namimiss mo na ba siya? Oo. Iniisip ko lang, paano kaya kung lola ko nasa kalagayan ng lola ni Alan? Ganun din siguro gagawin ko. Pero hindi ikaw si Alan. Kaya huwag mong isipin yun. Pero isa pa rin akong apo na higit na nasasaktan kapag nakikita ko nagdurusa ang aking minamahal na lola. Ano nga yung gusto mo mangyari? Talaga, tol, pumapayag ka na. Oo, pare. Siguruhin mo lang na hindi ka mapapahamak. Eh di tulungan niyo ako, parang daw mapahamak. May iba ka ba kausap? Ah! Guardian Angels ko, pare. Hindi, biro lang. Huwag ka mag-alala. Mahina na yung lola ko. Hindi ka na mahirapan sa pakikipaglaban sa kanya pag naging aswang siya. Tanging yung pagiging aswang na lang nagbibigay ng lakas sa kanya. Kayang-kaya mo yun. Dapat lang marunong ka makipag-away sa isang aswang. Kung paano ito mapuruhan. Paano? Doon tayo. Diyan. May sakit ang batang anak ng mag-asawang nandyan. Sigurado pupunta ng lola ko yung para aswang eh. Diyan mo siya abangan. Sabi mo may paraan kung paano mapupuruan ng aswang. Dalawang bagay lang ang tatanda mo sa pakikipaglaban sa isang aswang. Pag tinaga mo to, sinuntok, o binaril, dapat hindi lalampas ang balikat mo sa mga kamay mo. Pailalim ang tira lagi. Pag ganito. Eh ano naman mangyayari pag tinaas ko yung kamay ko na mas mataas sa balikat ko? Hindi ito tatablan. Tatalbog lang ang itak. Kung kahit binaril mo to, hindi ito masasaktan. Matandaan ko. Pangalawa, tandaan mo, mapandil lang isang anyo ng isang aswang. Kung paano ito nagiging baboy o aso, nababaliktad din ang anyo nito. Kung ano nakikita mo ulo ng isang aswang, puwetan niya yun. Ang gawing puwetan, yun ang ulo niya. Pwede kasi ito maging aso o baboy. Pero para malaman mo talaga kung aswang ito, tumuwad ka. Tingnan mo sa pagitan ng mga paa mo, silipin mo. Doon malalaman kung aswang talaga yun. Ganito? Oo. Salamat, pare. Wag. Ako ang dapat magpasalamat sa'yo. Sa wakas matatahimik na rin ang lola ko.
Alam na po ko. Iwan mo na ako. Sila na alam. Lumabas ka na. Nakakaamoy na ako ng may sakit. Bata. Nalalasahan ko na ang linamnam. Alan. Baka maya-maya lamang hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Baka pati ikaw masaktan ko. Pero bakit kinakailangan mangyari to, Lola? Hindi ko rin alam. Ang alam ko ngayon, pinagsisisihan ko na hindi ako naging maingat. Kaya ako naawa. Ang gusto ko lang naman maging palakaibigan. Ang mapagkatiwalaan bilang isang mabait na guro. Hindi lang isang mabait na guro, kundi isang kaibigan. Isang kaibigang mapagkakatiwalaan at mamahalin ng mga magulang, mga bata, at mga kababayan natin. Pero anong napala ko? Anong nahita ko? Etong maging isang aswang. Yun. Pare, mahiwan muna kita. Wala kang pumasada ha? Ikaw nang bahala. Dapat sinamahan natin si Lovey Dude makipagtsuktsakan sa aswang Para ano? Para isipin niyang pabor tayo sa pagpapakabayani niya? My gosh! Anti-hero ka na pala? Where's the spirit of a true good encantada? Hindi ako kontra sa pagpapakabayani. Pero dapat nasa lugar. It's na talagang mabuti at matulungin ng Pedro. Uy, wala na tayong magagawa doon. Talagang mabait. Sobrang bait.
Ang totoo, Ang totoo, wala. Kalimutan mo na yon. you're so kaka, as in. Ano ba kasi yung totoong sasabihin mo? Na-in love ka na sa kanya, no? Wala na ba talagang lalabas sa bibig mo kung hindi in love? Ang totoo, parang gusto ko na mag-guilty sa sobrang kabaitan ni Pedro. Pag napahamak siya sa mga dalakit nun, baka sisihin ko ang sarili ko. Eh di bumalik na lang tayo. Pauwi na lang natin si Pedro. Tapos, humanap na lang tayo ng ibang lalaban sa dalakit nun. Lalong hindi pwede. Buhay ng mas maraming mabubuting engkanto ang nakataya. Eh, alam mo, Your Royal Highness, ang worry ko lang naman yung malaman ni Pedro ang truth. And nothing but the truth, so help me God. Wala siyang malalaman. Mahinang-mahina na ako, apo ko. Mahina na ako. Malapit na akong umalis. Pero nararamdaman ko, mabalik-balikan ko ang pangangaswang. At ayoko umalis ng ganito. Tulungan mo ako, Alan. Tulungan mo ako. Ayoko umalis ng ganito. Pero mahina na ako. Tulungan mo ako. Kailangan kunin mo na ang bertud ko. Tulungan mo ako. Ayoko mamatay sa pangangaswang. Tulungan mo ako mamatay kahit na ngayon. Pero kailangan mamatay ako. Bilang isang disenteng tao. Apo ko, naintindihan kita. Pasensya ka na. Wala na akong inisip kundi yung pangalan ko. Hindi ko na inisip ang iyong sariling kinabukasan. Gusto ko lamang naman na bago ako umalis, ay umalis ako ng may now. Tulungan mo ako, Alan. Tulungan mo ako. Parang nararamdaman ko na lapit na akong Hindi. Hindi, Lola. Hindi masisira ang pangalan niyo, Lola.
Huwag tataas sa mga balikat ang mga kamay. Kung hindi, tatalbog lang ang talim sa aswang. Ang puwetan, ang ulo. Ang ulo, nasa puwetan. Honey Pie! Pedro! Akala ko ba hindi niyo ako sasamahan? Pwede ba naman yun? Loves na loves kita. Promise. Kung hindi ka namin sinundan, baka nilapa ka ng aswang na wala kang kamalay-malay. Concerned? Could this be love? Ay nako, hindi nga yata alam niyang kasama mo kung ano ibig sabihin nun, maalindog. Bakit? Ikaw ba alam mo? Kaya pala munti ka na maging hapunan ng manananggal kasi sobrang alam mo ang ibig sabihin ng love. Hello! Huwag na mag-banter! Luko! Ang direkang talagang tumanong bibigay sa ng walang kasukat na bilis. Ito ang lola ni Alan. Kuya, sino sumalo? Sino ka? Yung buto ng pakpak na manananggal. Yung Rose! I think nasa bahay nila Gudo. Kakailanganin niya yun. Balikan natin! Alan? Honey Pie! Catch! Oo nga pala. Nasa puwet mo nga pala ang ulo mo. Alan! 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 Oh, sabi ko sa'yo, bakit? Ang tigas ng ulo mo. Alan? Salamat, pare.
bakit ikaw ang... Akala ko ba ang lola mo ang aswang? Sinala ko na ang bertot ng lola ko. Pero di ba pare, kaya ako nandito para... Kaya ko masira ang pangalan ng lola ko. Di baling ako na lang. Pag namatay siya, aswang siya, mawawalan siya ng dignidad. Mahal siya ng bayang ito. Nire-respeto. Ayoko masira yon. Ganon ko siya kamahal. Tuluyan mo na ako, pare. Huwag mo ko iiwan ganito. Ayoko na ibasa sa mga kamag-anak ko ang madaming dugo na pahingi isang aswang. Tapusin mo na ako, Pedro. Nakikiusap ako sa'yo. Parang awa mo na. Napakabuti niyang tao. Napakabait. Bakit pa kasi kinakailangan ako pa pumatay sa kanya eh? Bakit ako pa? Siguro, dahil nagkataon na ikaw lang ang nandyan. At ikaw lang ang makakagawa nun, Pedro. Bakit pa kaya kasi kumalat yung chismis na yun na ako yung nakapatay sa manananggal eh? Ako tuloy yung nilapitan. Bakit pa kasi ako pumayag eh? Napakahirap ng sitwasyon ko ngayon, Yas. Napakahirap. Isipin mo na lang, dahil sa ginawang ni Alan at dahil sa tulong mo, mananatiling mabuting tao ang lola niya sa mata ng mga nakakakilala sa kanya. Alam mo kasi, minsan, kinakailangan ng tao gumawa ng isang mabigat na desisyon. Desisyong kahit masakit, kinakailangan gawin dahil yun ang dapat. Dahil yun ang tama, tulad ng desisyong ginawa ng nanay mo. Nanay ko? Kilala mong nanay ko? Anong alam mo sa kanya? Pedro, salamat ah. Pwede ba kung labasin na lang natin na kayo ho ang pumatay sa aswang? Kinalulungkot ko ang nangyari kay Alan, Ma'am. Ikaw ang... Hindi siya. Nakiusap po sa akin si Alan. Ayaw niya mamatay na aswang ang lola niya. Kaya sinalo niya ang pagiging aswang nito. Saka siya nakiusap na Pawan. Hindi ko alam kung matutuwa ako o magkagalit sa'yo. Matutuwa dahil namatay ang mama na may dignidad. Pero kabalit yung anak ko. Yung buhay na winakasan mo. sorry po. Kinuha mo lang ang tama. Kaya tatanggapin ko. Pero masakit. Mm-hmm.
Berto, hating gabi na nagkumbulsyon yung anak niya. Lirik daw yung mata. Ngayon, pagbaba ni Berto sa silong, nakita niya yung aswang. Kilala naman natin si Berto. Walang inurungan yun. Tapos, ano nangyari na? Ang ginawa ni Berto, pinagsasaksak at pinagtataga niya. Condolence, Nelly. Salamat po. Alam mo, hindi talaga ako makapaniwala dun sa nangyari kay Alan eh. Napakabait na bata nun. Bakit siya nagkaganon? Hindi ko din ho alam eh. Siguro ho nakuha niya sa pakikipag-inuman. Alam niyo naman ho yun, pala kaibigan. Hindi sila nagkalayo ni Mama. Nakita mo naman. Si Mang Saling pala ang nakikismis na yun ang... Ay, sorry, Nelly. Okay lang naman yun eh. At least, nalinaw yung pangalan ni Mama. Kaya lang anak ko yung... Nelly? Sandali lang Mama. Kuya, Ikaw na munang bahala dito. Alis lang ako sandali. saan ka pupunta? Sa mga Nieva, kakausapin daw ako ni Ambet. Hihingi ng spiritual advice. Ano pa naman yung mga maladyos-dyos ang mayayaman na yan? Alam na nga nilang namatayan tayo. Hindi na nga sila pumunta dito para makipaglamay tapos ikaw pa yung papupuntahin nila dun ngayon. May malaki silang problema. Iniuwi na nga yung anak mula sa Maynila. Sumuko na daw yung mga doktor. Hindi nila maipaliwanag kung ano sakit ng bata. Pare, nandito na si Susan. Ipinagbabawal nila ang pag-oosyoso! Hindi naman ako nakikiusyoso eh. May kailangan ako kay Susan. Sabi ko, bawal pumasok! Labas! Salamat ulit, Padre. Sige, Padre. Mr. Nieva? Kumusta na ho yung anak niyo? Pwede ko na ho ba siya makausap? Gugustuhin ko man iho eh. I'm afraid na hindi pa siya makakausap. Ayaw niya magising eh. At kung ano-anong klaseng mga insektong lumalabas sa katawan niya. Marta! Inday! Nasaan na pinapatawag ko? Ikaw ba yon? Ha? Halika rito! Hindi siya ang albularyo, Conching! Andres! Nasaan na pinapatawag ko albularyo? Kanina pa ako nagpapatawag na hindi ka nakikinig sa akin. Nasaan na? Kulit ko na sinasabi yan. Pasensyahan mo na, iho. Papanik lang ang esposo ko. Halika sa loob. Naiintindihan ko. Sige na, tula ako. Napakaganda ho pala talaga ng anak niyo. Hindi ko alam kung matutuwa pa ako kung bakit naging napakaganda ng anak ko. Bakit naman ho? Ewan ko. Pero nagsimula siyang magkasakit. Mga ilang araw pagkatapos siyang makarunahang
Miss San Nicolas na yan. Napakaganda. Kaya pati ang mga talakit nun, nagustuhan siya noon. Hindi ko kaya mga dalakit nun na may kagagawan kung bakit siya nagkakaganyan. Posible, Pedro. Ewan ko. Hindi ko na alam. Kaya dapat makausap ko siya kagad. Dapat masabi niya sa akin kung paano ako makakarating sa mga dalakit nun. Nandito na, Abelardo. Pasok man lang, hindi ka na. Binabarang ang anak mo, Mr. Nieva. Binabarang? Hindi. Ibig kong sabihin, kinukulang mo si Susan? Hindi. Mas matindi ang barang kaysa kulang binata. Hindi. Ang kulang, mararamdaman mo lang ang sakit habang nasa ritual ng Hindi. pagkukulang. Pero, Susan. ang barang, tuloy-tuloy ang sakit. Nangyari sa'yo to. Palala ng palala habang nangyayari. Lalabas ang mga insekto sa katawan ng biktima. Insektong nanggagaling sa barang hanggang mamatay ang biktima! Hindi totoo yan! Hindi pwede mangyari sa anak ko yan! Hindi! Susan, gumising ka. Hindi pwede mangyari sa'yo to. Iniuwi na pala ang anak ng mga Diyos-Diyosan. Wala ring nagawa ang pera nila. Akala kasi nila, porket marami silang pera, lahat ng bagay kaya nilang agawin. Hindi ka ba nagsisisi sa paglapit mo sa akin? Hindi, Ninang. Kung lahat ng taga San Nicolas ay sunod-sunuran nila, kahit na ginagago na nila, ibahin nila ako. Lalaban ako. Hindi man harapan. Lalaban ako ng palihim. Ng talikuran. Salamat, Ninang, at nandyan ka. Kung may atraso sa iyo ang anak ng mga Nieva, may atraso sa akin ang buong pamilya nito. Atraso? Pang-aagaw ng lupa. Ginagawa naman talaga nila sa lahat yan, hindi ba, Ninang? O ano? Gagamitan ko na ba ng pinakamatinding barang para matulungan na ito? Hindi, Ninang. Tagalan mo pa ang pamudara. Tagalan mo pa ang pagpapasakit kay Susan. Hanggang sa pumangit siya ng pumangit. Maghirap pa lalo. Bago mo siya tuluyang patayin. Mamatay ang ginamit na barang sa anak ninyo, Mr. Nieva. Pero bakit naman niya babarangin ang anak ko? Kung sino man siya, walang kasalanan ang anak ko sa kanya. Mabait si Susan. Kaya nga kailangan natin siyang pakiusapan. Kailangan natin mapag-usap ang ng barang sa kanya. Wala akong idea kung sino eh. Wala kaming kaaway at wala kaming naagrabyado. Okay. Sa posisyon namin, natural lang na may mga nagtatampo sa amin. May mga naiinggit, may mga nagagalit. Pero Hindi ko pa rin mapinpoint. Kinakailangan matukoy natin siya sa lalong madaling panahon. Kung hindi, mamamatay ang anak niyo! Tatang hindi mo siya pwedeng mamatay. pwede nangyari ito.
Popular ang mga aswang sa Capiz, Iloilo at Antique. Ang pagiging aswang raw ay namamana sa pamamagitan ng pagsalin ng isang bato o galing na mula sa loob ng katawan ng isang aswang. Pero may ilan din nagsasabi na sa laway ito nakukuha, sa pamamagitan ng laway mula sa inumin o pagkaing malamig. Ang mga aswang ay sinasabing nagpapalit ng anyo, kakatawang hayop gaya ng aso o baboy upang malansi ang mga kalaban o biktima. Gustong gusto nilang biktimahin ang may mga sakit. Paborito raw nilang kainin ang atay at puso ng tao. Kang bibitiw bigla, huwag kang bibitiw bigla. Higpitan lang ang iyong Laban sa aswang, kanyang napagtagumpayan. Ang kapangyarihan ng kulam, kanya kayang malusutan. Ibahin nila ako. Nalaban ako. Tapusin natin ang gadamuhon niyang pakailamerong Pedro niya. Hindi mo siya pwedeng pumatay. Kailangan natin siya. Ang manikang ito ngayon, ang katawan ni Pedro. Siguradong patay siya. Comics presents The Adventures of Pedro Penduko, Sabado, alas 6 ng gabi.